Madayaw nga adlaw matinians, Enero 20, 2024, karong adlaw. Ako si Josh Eric Jaljits. Uban ni kami alang sa mga labas nga mga balita gikan sa lokal nga panggamhanan, ubos sa administrasyon ni Mayor Michelle Lacpil-Rabat. Ug aniya ang atong mga headlines. Kwadra para sa Latagaw na hayop gibuhat sa Barangay Dahican. Kalampusan sa City MO, TFRD ug CCSU sa tuig 2023 atong sayron. Turismo sa dakbayan sa miaging tuig atong sutaon. 2.6 billion pesos annual budget sa probinsya aprobado na sa SP. Mga programa sa Mati City Sports sa tuig 2023 atong isa-isahon. Sa sports, suruyon ta ang bagong kalingawan sa Mati na Blaster Gel Battle. Kana ug uban pa sa pagbalik sa Ang Mati Karon. Mati is where to be. Make it Mati. Maganahay nga di. Kabay gustong isumbong nga problema sa inyong barangay? O di ka proyektong kinahanglan ninyo nga wala matagad? Kung kamo nangitag kadangpan sa inyong suliran, i-report na kana sa Ang Mati Karon. Kami gadawat sa reklamo, hangyo o bisan pa man unsang mensaheng gusto ninyong madunggan sa lokal nga panggamhanan. I-report na yan. Ipadala lamang inyong mensahe hangyo ug mulo sa atong Facebook page, City of Mati LGU, aron among masibya sa Ang Mati Karon. Mamahimo usab kamong magpadala sa inyong video, mahitungod sa inyong issue. I-report na yan. Huwag magpapanik, relax ka lang kaya dapa.
chill ka lang kaya dapat tago kapit, iwasan mo ang magpanik, iwasan mo ang magpanik, dumapa magtago kumapit, relax at ready ka lang, iwasan mo ang magpanik, dumapa magtago kumapit, relax at ready ka lang, be alert and ready ka lang. Giaksyonan sa mga opisyales sa Barangay Dahican ang dugay ng mulo sa katawhan kabahin sa mga naglatagaw nga mga hayop sa kadalanan. Ang dugang detalye sa report ni Ethel Marigastanes. Tungod sa nagkadaghan nga reklamo og report sa mga residente sa Dahican sa mga nagalatagaw nga hayop sa dalan, nakahuna-huna ang barangay official sa panguna ni Barangay Kapitan Eric Rabat na magbuhat sila og kulungan aron nga mahipos ang mga latagaw na hayop. Ugaling man madakpan ang inyong alagang hayop, kinahanglan kining lukaton dito sa barangay. Magbayad lamang og 2,000 pesos aron nga kini makuha. Dunay plano ang barangay na butangan og eartag ang tanang baka og kanding ug iparehistro kini aron nga dali lang ma-identify kung kinsa ang mga nanag-iya niini. Nanawagan usab si Kapitan Rabat sa mga nanag-iyag hayop na kung pwede hipuso nila kini ug ibutang sa kaugalingon nilang kwadra aron layo sa disgrasya. Tawagan ako sa tanan mga taga-Dahican na kung pwede kanang inyong mga baka, kabaw or mga kanding maghimo naman ng kwadra para gabi ikulong na lang. Wag ayaw na ibilin sa mga daplin sa dagat. Tungod kung mabuto yung PC, doon ang problema. Labi na nahitabo dire na nabangga, ang sakit pa doon, walang mag-angkon kung kinsang baka. Usa pa lang ka baka ang nadakpan sa barangay karong bulana na kinahanglanong lukaton. Gibutang lamang sa kwadra ang inahan sa gamayng baka aron nga mapadede kini. Ginabisita usab sa tag-iya ang alagang baka aron nga mapakaon. Kung madugay pa kini og lukat sa tag-iya, suggest sa barangay ngadto sa tag-iya na ipa-auction na lang kini. Umabot na ng 1 week, Kaya naabisuhan na namo yung owner, kung wala pa rin, i-auction na yan. I-auction na niya kung niya kaya. It's either wala siyang mabutangan. Samtang gisugda na usab sa barangay ang pagpanghatag og pangtaod og mga solar lights matag purok sa Dahican, diin 28 na kapurok ang nakadawat og tig 3 ka solar street lights. Duna pay daghang plano ang Barangay Dahican alang sa kaayuhan sa tibuok barangay, matud pa ni Barangay Kapitan Rabat. Kini si Ethel Marigastanes para sa Ang Mati Karon. Sa usa ka nagkadakong syudad sama sa Mati, usa sa mga suliran mao ang nagkadagang sakyanan nga moresulta usab sa trapiko. Sa atong year-end report, atong lantawon ang accomplishment report sa mga buhatan sa City Traffic Management Office, ingon man sa Tricycle Franchising and Regulatory Division. Lakbita na pod nato ang Civil Security Unit sa report ni Nash Tiguelo. Ang City Traffic Management Office kun CTMO ang buhatan nga gitahasan sa pagsiguro sa hapsay nga dagan sa trapiko sulod sa dakbayan sa Mati. Ubos sa administrasyon ni City of Mati Mayor Michelle Nakpilrabat og sa paggiya ni City Traffic Management Office Officer in Charge Arsenio G. Obre Jr. kauban ng mga personahe sa CTMO na kabut ang mga kalampusan og inisyatibang lakang alang sa kayuhan sa Matinyans. Ang tinuig nga tawo sa CTMO nagsugod kaniadtong Enero 1 hangtod Disyembre 31, 2023. Diin suma total nakakita na sila og 677 ka mga individual ug 65 nga mga inisyatibong aksyon. Sa tibuok tuig 2023, ang CTMO nagpahigayon og malampuson na mga operasyon nga nakatala og suma total 5,159 ka mga paglapas sa balaod sa trapiko, diin 2,003 niini ang nakabayad na sa ilang violation. Samtang ang pinakadagang violation nga natala sa CTMO mao ang no helmet, unprescribed helmet, ubos sa Republic Act 10054, Motorcycle Helmet Act of 2009 na anay 1,050 ka violations.
Mao kini ang sumutotal nga ihap sa mga violation sa tibuok tuig 2023. Dugang pa sa CTMO na ihatag nila ang ilang labing maayo aron mamahimong luwas ang katawhan sa bisan unsang disgrasya ug dautan. Kini nga taho naglangkob sa komprehensibo nga mga paningkamot, kalampusan ug mga epektibo nga inisyatibo nga gihimo sa CTMO aron matubag ang kahuot sa trapiko, pagpalambo sa malungtarong transportasyon ug pagpataas sa kinatibuk ang kalidad sa kinabuhi alang sa mga residente ug mga bisita. Tricycle ang usa ka tanyag ug paagi sa transportasyon dinhi sa atong syudad. Diin ni daghan na usab ang ihap sa mga tricycle nga gabiyahe ug sa mga nagakuha og franchise sa atong syudad. Kay kini mao isa sa panginabuhi sa katawhan. Ang Tricycle Franchising and Regulatory Division LGU MATI ang gitahasan nga maghatag og pagtugot sa mga tricycle drivers ug operators na mamasahero gamit ang ilang mga tricycle. Ubos sa pagdumala ni Peter Gerald Z. Buencamino MPA TFRD Officer in Charge, mao kini ang kinatibuk ang taho sa TFRD sa tuig 2023. 2,822,421 pesos ang nakolekta nga kwarta sa TFRD sa mga nag-renew ug nagkuha og franchise sa tuig 2023. Samtang ang City Civil Security Unit wala lamang mipatigbabaw sa ilang pasalig sa pagpanalipod sa dakbayan, apan nagpakita usab gini og talagsaong kahana sa pagtubag sa nagkalain-laing hagit sa seguridad. Sa tibuok tuig 2023, malampuso ng pagmando sa CCSU sa dakbayan, diin pipila ka mga aktibidad ang malampusong napahigayon og bus sa administrasyon ni City of Mati Mayor Michelle Nakpilarabat. Mao kini ang tinuig nga taho sa CCSU. Ang mga nahimo sa City Civil Security Unit nagbarog isip usa ka testamento sa dili matarog nga dedikasyon ug pagsalig sa awtoridad sa pagsiguro sa kaluwasan ug seguridad sa atong syudad. Apan ang City Civil Security Unit nagpabilin nga lig-on sa ilang misyon sa pagtukod niini nga mga kalampusan, pagsiguro nga ang atong syudad magpabilin nga luwas ug hapsay nga dangpanan sa tanan. Kini si Nash Tiguelo para sa Ang Mati karon. Ang dakbayan sa Mati gihinganlan isip City of the Most Beautiful Bays. Usa ka pag-ila sa syudad, isip tourism hub sa Davao Oriental. Kung unsa ka maganahay ang mga kalampusan sa buhatan sa City Tourism and Promotions Office sa tuig 2023, aniya ang report. Ang katahom sa Highlands to Oceans na mga tourist destination sa dakbayan sa Mati ang nagunang rason luyo sa mga kalampusan sa buhatan sa City Tourism and Promotions Office sa tuig 2023. Gikan Enero hangtod Disyembre 2023, nakaakomodar ang syudad og sumatotal sa 320,833 ka turista nga gilangkuban sa 504 ka langyaw nga mga bisita ug 320,329 ka Pilipino. Samtang kung itandi sa tuig 2022, nagpabilin sa 99 ang datos sa mga establishmentong panturismo nga gilangkuban sa 29 ka hotels ug 70 ka resorts. Aron masiguro ang dekalidad na serbisyo, prioridad sa lokal nga panggamhanan ang pagpahigayon og mga session ug seminar nga nakatabang sa pagpalambo sa mga kahana sa sumatotal sa 3,558 ka individual. Kini na mga pagbansay gilangkuban sa mosunod. Sa tibuok tuig, managlahing mga kalihukan sa turismo ang nakadani og mga turistang gustong magpabilin diri sa dakbayan. Usa niini ang ikaduhang hugna sa Bay Deep Mati Free Diving Festival didto sa Puhada Bay nga giila isip one of the most beautiful bays in the world. Rason nga samot nakainganyo sa mga international freedivers sama sa Australianong freediver na si Adam Stern. Ang maong kalihukan mas nahimong ilado sa tibuok Pilipinas, human kini makadaog isip first runner-up sa Best Sports Tourism Event category atol sa Association of Tourism Officers of the Philippines kon ato Pearl Awards 2023. Kini nga kadaugan nagpalambo lamang sa reputasyon sa syudad, isip usa sa mga nag-unang freediving destination sa nasod. Mahinungdanon usab ang mga selebrasyon sama sa National Heritage Month kaniadtong bulan sa Mayo ug Tourism Week sa katapusang semana sa Setyembre, diin gitanyag dili lamang ang pisikal na kaanindot sa Mati apan ang pasalig sa pagpreserba sa kinaiyahan,
kultura ug mga kabilin sa syudad. Mipatisipar sab ang buhatan sa managlahing kalihukan sa lokal ug international nga natad sama sa Davao Dive Expo, Mindanao Trade Expo, Davao Region Business Mission in Malaysia and Singapore ug Inalima 2023. Dako sab og tabang ang mga inisyatibong nakabenepisyo sa mga negosyante, mamumuhunan ug katawhan aron mas mapaligon pa ang turismo. Kini gilangkuban sa mosunod. Samtang isip pagtugon sa importansya nga maprotektahan ang marine biodiversity sa kadagatan sa Mati, gimugna ang Shoreline Management and Access Road Management Task Force alang sa maong katuyuan. The City Tourism and Promotions Office plan for the year 2024 still anchors in the National Tourism Development Plan. As we can say that our strength is our islands and beaches, at the same time our diving and biodiversity. But that's not all. So by this year, we are planning to establish our tourism circuit development. That's our one of the priorities of this office. And at the same time, the finalization of our tourism development plan for another 5 years. And of course, we have to fully operate our eco parks, which is the Busu Natural Hot Spring Park and the Guang-Guang Mangrove Nature Park, and we'll be offering more. Ang mga kalampusan sa buhatan sa City Tourism and Promotions Office sa tuig 2023 padayon nga nakatampo sa kahimtang sa Dakbayan sa Mati isip tourism hub sa Davao Oriental ug usa sa mga ginabalik-balikan sa mga turista gikan sa labas o sulod sa Pilipinas. Tiunay nga let's make it Mati maganahay nga di. Sa among pagbalik, 2.6 billion pesos annual budget sa probinsya aprobado na sa sangguniang panlalawigan. Mga programa sa Mati City Sports sa tuig 2023 atong isa-isahon. Ug sa sports, suruyon ta ang bag-ong kalingawan sa Mati na Blaster Gel Battle. Kana sa pagbalik sa Ang Mati karon. May cute na kit si Buboy, kaligtasan ng laman. Ang cute na kit ni Buboy, laman ay kahandaan. Ang cute na si Buboy, always ready sa sakuna. Ang cute na kit ay survival kit pag may calamity. May posporo, cellphone at flashlight, ID at radyong di baterya. May damit, gamot at first aid kit, tubig at dilata. Ang cute na kit ni Buboy, always ready sa sakuna. Ang cute na kit ay survival kit kapag nagigipi. May underwear, toys at crayons, kumot, malong at pantalon. May Swiss knife, lubid at pito, important documents ay baon. Ang cute na si Buboy, always ready sa sakuna. Ang cute na kit ay survival kit pag may calamity. Mag-cute na kit, mag-survival kit for protection and safety. Mag-cute na kit, mag-survival kit para always ready. Madayaw na adlaw Matinians, saniya na usab kita sa atong segment na Matinians on the Street. Dinhi lamang sa Ang Mati karon. Human sa init nga diskusyon kalabot sa pagkadilatar sa pag-aprobar sa annual budget sa probinsya sa Davao Oriental,
Napasanagayod sa sangguniang panlalawigan sa miaging semana ang balaod nga nagtugot sa 2,607,985,511 pesos budget alang sa tuig 2024. Ang pag-aprobar sa annual budget gikalipay sa kadaghanan apan duna usab pipila ang nadismaya tungod kay apektado na ang tsansang makadawat pa ang probinsya sa gikahinamang Seal of Good Local Governance karong tuiga tungod sa maong panghitabo. Kung ikaw ang pangutanon, lipay ka ba sa pagpasar sa annual budget bisan pa man og nadilatar kini? Unsay hangyo nimo sa atong gobernador, vice-gobernador ug board members aron kalikayan na mausab kini? Tara ubani kami og atong sutaon ang tubag sa mga Matinians. Ay nalipay gihapon kay naaproba naman. As individual, mulupyo diri sa Mati, nalipay Japon ko bisag late ang budget, at least ning abot, although late ning abot siya. So ang ako lang hangyo sa mga officialis diri sa Mati na bisan untag late, unsay ang budget dapat i-kuan jud sa katawhan kanang ihatag. Kay mo man ang budget para man sa katawhan. Okay ra gyapon siya. Ang importante nga kuan sa kuan, isulod gyud. Okay ra gyapon kay mapurbahan man kana. Aksyonan man gyud nila kung mo man ay ilang kinahanglan na. Aksyonan ako. Aksyonan ko. Okay lang kayo sa kuha kay maoram man gihapon. Malipay kog sa dili ang budget na amang gina moabot man gina sa ato ang kuan sa city kanang nagdumala ba. Di ilahang atimanon ang kuan, ilahang atimanon ang mga kanang mga kailangan para ma-release dayon ang budget para sa 2024. Lipay, siyempre nalipay. Balag late, at least na-aprobahan. Tapos, gapon na para magamit po sa paglambo sa itong city. Unta, kung naay mga ingunan ang mga proposal, pag untay munta dapat para mas dali ang pag-progress sa itong kan. Nalipay kay may atong magamit gud sa pagpalambo na ning siyudad sa Mati unya. Usa pa pod pag naay kalingawan aning siyudad sa Mati mao po ay makuha nga budget. Mag-aktibo pod unta sila sa ilahang mga katungdanan kana lang. Lipay kayo kay dako man pud tabang sa katawhan pud sa Mati. O kanang mga nanginahanglan pud ba sa like kanang mga yano ra nga muyo sa Mati kanang mga dako na pud ginantabang sa ilaha bisan tuod na dugay pero at least niabot nun pod. Ang iyo lang ako is kanang paningkamutan lang yun nila na kining lihokon nilang trabaho para pod sa katawhan pod diri sa Mati. Nalipay ko tungod kay naaprobahan na jud nila nga ng budget kay naaprobahan na jud. Unta kini permente magpadayon. Ug mao kana mga tubag sa Matinians kabahin sa atong pangutana karong semana. Ubani na usab kami sunod semana dinhi lamang sa Matinians on the Street. Ako si Jilvis Jean Patalinghog, amping. Aprobado na sa sangguniang panlalawigan ang kontrobersyal nga annual budget sa probinsya sa Davao Oriental. Ang pag-aprobar nahitabo sa ika-80 nga regular session sa SP kaniadtong Enero Gs. Si Jasmine Tia sa report. Human sa pipila ka kontrobersiya ug isyu tali ni Davao Oriental Governor Nino Uy ug ang mga sangguniang panlalawigan board members kabahin sa annual budget sa probinsya sa Davao Oriental, naaprobahan na ang maong budget alang sa tuig 2024 kaniadtong Enero Gs. Ang pondo sa probinsya nagiaprobahan mo kantidad og 2,607,985,511 pesos. Siyam ka mga board members ang mipabor sa maong budget, samtang 3 ka mga board members ang wala mipabor na aprubahan ang maong budget na mao sila board member Shelago, Popong Uy ug BM Nenet Palmera.
Sa Facebook Live ni Vice Governor Nelson Dayanghirang Jr. kaniadtong Enero Gs human sa session, gihatagan og kalinawan ni Chairperson on Committee on Finance na si BM Ravelo ang pag-aproba sa maong budget. Saysay pa ni BM Ravelo dako ang ilang gibag-o sa naaprubahan na budget ug adunay mga gislash na pondo para idugang o i-realign sa ubang critical items na budget. Ang mga gibawasan og budget mao ang other local funds, confidential expenses ug ang miscellaneous and benefit fund. Samtang aduna sab mga pondo ang gidugangan na mao ang mga mosunod. Ang provincial tourism nato adunay increase no na budget from 1.43% to 1.74% of the total budget, pero kung sa iyang pondo lang nag-register siya og 21.46%, no? So bot pasabot ang gidungagan nato og 13 million pesos ang budget sa tourism and environment, no? Sa ato pong next nato ang katong sa cooperative, no? Ang sa cooperative ang gi-allocate dito na budget is only 3,049,000 pesos and 785. So gidungagan pod nato na siya karon og another amount, no, from 5,592 to 8,642. So mo tong nadungag na 3 million. So naatay 54.53 increase sa iyahan na amount. And then ang ato ang Environment and Natural Resources Office from 17,033,033 to 22 million, no? From 17 million plus to 22 million plus. So naatay 5 million plus na increase sa ato ang budget. Ang sa Provincial Veterinarian's Office po atong gi-increasean, no, from 18,588,000 to 22 million plus sa ato ang budget. So na sila 19.96%. No, kanang from 0.71 to 0.85 of the total budget na kung imong i-compute siya versus sa ato ang 2.6 billion, no. Pero kung increase lang item of the same item, ang increase niya na 19.96. No, so sa ato sa Provincial Agriculture Office, ang increase niya is 7.28%, comprising, no, ng pondo niya dati is only 68,682,000 to 73 million, no, ang ato ang nadungag, 73 million to 682,000. So naay increase of 7.28%. Samtang giklaro sab ni BM Joselito Villademosa ug uban pang board members na walay political influence ug ilahang sariling desisyon ang dili pag-aproba sa budget sa miaging mga sesyon. Samtang nagdumili pa si Governor Uy sa paghatag og komento sa pag-aprobar sa annual budget sa probinsya. Wala pa usab mapirmahi sa gobernador ang budget nga giaprubahan sa SP tungod padayon pa ang transmittal niini bago ipadala sa Kapitol. Subay sa balaod, mamahimong i-veto sa gobernador ang kinatibukan o ubang bahin sa approved budget kung dili siya makauyo niini. Apan mamahimo usab i-override sa SP ang pag-veto sa gobernador pinaagi sa 2/3 na boto. Samtang dako ang pasalamat sa mga katawhan sa probinsya sa Davao Oriental tungod na aprubahan na ang budget ug hangyo usab sa uban na undangon na ang mga tarpaulin wars tali sa gobernador ug SP members nga nakapaskil sa maski asa sulod sa dakbayan. Giseguro sa gobernador ug SP members ang tumong na magserbisyo sa kaayuhan sa Davao Oriental ilabi na sa karong bag-ong tuig 2024. Kini si Jasmine Tia para sa Ang Mati Karon. Kalambuan sa programa alang sa paugnat sa kusog. Mao kini ang dakong kalampusan sa buhatan sa Mati City Sports Development Office sa tuig 2023. Kung unsa kini nga mga programa sa report ni Peter John Buencamino. Kabahin sa mga plano sa administrasyon ni City Mayor Michelle Lacpil Rabat
ang programang may kalabutan sa kalambuan sa sports, diin ang buhatan sa City Sports Development ang gitahasan sa Mayora nga magpatuman sa mga programa nga may kalabutan sa Grassroots Sports Development Program sa Dakbayan. Sa tuig 2023 ug sa pagluag sa restriksyon batok sa hulga sa COVID-19 pandemic, ang Dakbayan sa Mati pinaagi sa lokal na panggamhanan mitagana og dakong budget aron mapatuman ang mga programa sa sports ug aron mahatag ang mga panginhanglan sa matag atleta sa Dakbayan. Usa sa kalampusan sa City Sports Development ang pagkamugna sa Unified City Sports Council nga gilangkuban sa managlahing sports club sulod sa Dakbayan nga mihatag og oportunidad sa pagbalik sa Olympic Sports Camp nga inisyatiba ni kanhing Mayor Francisco Paking Girabat nga amahan ni Mayor Michelle. Sa bulan sa Hulyo hangtod sa Disyembre 2023, ang Olympic Sports Club nagtala og 560 trainees nga inag-edad 5 hangtod 17 anyos diin aktibo nga mipartisipar sa Siyamka Sports nga mao ang mga mosunod. Gawa sa Olympic Sports Camp, mihatag sa pagsuporta si Mayor Michelle ngadto sa mga DepEd Sports Meet sama sa Unit Meet, City Meet ug labaw sa tanan ang Dabra Meet 2023 nga gipahigayon sa Tagum City, Davao del Norte niadtong Abril 23 hangtod 28 2023 diin 7 milyon ang gitaganang budget sa lokal na pangamhanan agig suporta ngadto sa mga Matinian student athletes. Sa paghuman sa Dabra Meet 2023, ang mga delegado sa City of Mati Eagles miuli og 54 ka mga medalya nga gilangkuban sa 8 ka gold medals, 16 ka silver medals ug 30 ka bronze medals diin pipila sa mga student athletes sa mahimong qualifier nga makigtigi sa palarong pambansa 2023 sa Marikina City, NCR ni adtong Hulyo 29 hangtod Agosto 5, 2023 nga miresulta sa pag-uli sa Lady Taekwondo Jean Feby Charis Habillas og bronze medal. Proud na proud sab si Coach Marilo Belbestre sa iyang mga PWD athletes na dili babag ang pagkaapan aron mamahimong kampiyon sa paugnat sa kusog diin naggiuli sa mga para games sa athletes nga mao sila. Sa sumang tuig sa pipila ka mga sporting events sulod sa Dakbayan ang mihatag og dugang kalingawan sa mga Matinians pinaagi sa Raha Sports Fest nga usa ka tribute ngadto kay kanhing Mayor Paking Rabat nga giilang the Raha of Rebound. Ang Raha Sports Fest sa tuig 2023 adunay duha ka edisyon, ang Raha Sports Fest Cityhood Day ug Raha Sports Fest Sambuukan Festival diin na mahimong highlight ang MBL Interbarangay Basketball Tournament ug MBL Interbarangay Men and Women's Volleyball Tournament nga labing ginaatangan sa mga Matinians. Karong tuig 2024, gilauman gihapon sa publiko ang pagpadayon sa mga plano ug mga programa nga may kalabutan sa kalambuan sa sports dinhi sa Dakbayan sa Mati. Ang City Sports Development Office sa panguna ni OIC Head Joey Dimpas lakip na sab ang City Sports Council nga gipanguluhan ni Executive Sports Director Jose Paulo Luis Rabat malipayon og mapasalamaton sa tanang Matinian sa pagsuporta nga mamahimong malampuson ang tanang programa o aktibidad sa City Sports. Kini si Peter Jan Buencamino para sa Ang Mati Karon. Pipila ka mga kampo alang sa dulang blaster gel battles ang kamatikdang mitumaw dinhi sa Dakbayan sa Mati human nagkadaghan ang mga manulaay nga daw anaa sa gera gamit ang mga dulaang baril nga dunay balang blaster gel. Kung unsa kining blaster gel battle camps sa report ni Peter Jan Buencamino. Thrill, fun and excitement without violence. Mao kini ang pipila ka masulti sa nakasuway sa pagdula sa pinakabag-ong close quarter combat game dinhi sa Dakbayan sa Mati. Ang Gel Blaster usa ka realistic toy gun o pinakaimportanteng ekipo sa CQB style skirmish game diin adunay duha ka teams ang magtigiyay sulod sa usa ka confined battlefield diin last man standing ang basihan sa pagdaog. Kaniadtong Oktubre 2023, unang gilusad sa Dakbayan sa Mati ang pinakaunang Gel Sock Blaster game site nga nahimutang sa Butwasan, Barangay Dahican. Pinaagi sa mga social media post, hinahinay nga nailhan ang maong makalingaw nga dula sa Dakbayan sa Mati. Gani sa susuhamang tuig, ubay-ubay na sab ang mga torneo ang gipahigayon sulod sa Dakbayan. Ang Gelsoft game site gipanguluhan ni Jake Mascardo, presidente sa Mati Gelsoft Community, ug Kim Torres, usa ka Gel Blaster collector ug CQB game enthusiast dinhi sa Dakbayan. Dili na kailangan permits ang even ang airsoft dili, pero sa airsoft dili yung permit to transport. Tani, no need basta as long as nagapon kay safety sa pag-carry. Like, pag mo siyang gamit or dalawang sa sakyanan, syempre, mo siyang itak sa bag or nasa karton, and then nakatanggal ang magazine. Like, i-treat mo siya nga murag real thing, pero, lang, para pag ma-checkpoint or na yung mga questions, at least, ma-prove po din mo nga toy lang siya.
Samtang gisaysay sa Torres ang proseso sa pagdula sa gel soft blaster ug gisiguro kini naluwas maski sa mga bata nga nagpangidaron og 7 years old pataas. Kumpara sab sa airsoft o paintball na usasab sa mga sikat ng mga toy gun games, mas barato ug mas luwas ang gel soft. Okay. So, kung ato ang i-kuan dyan, presyo, mas barato ni siya. Bali, nalang dyan, pusil-pusil na mas mahal. Pero, kung overall, mas barato siya, kay una, low lang dyan yung maintenance, and then toy lang dyan siya. Sa pagkakaroon, aduna nay upat ka game site sa gel soft blaster sulod sa Dakbayan, duha sa barangay Dahican, isa sa barangay Bubon ug isa sa barangay Don Salvador. Gusto mo manula, dool lang mo sa pinakadool nga area sa barangay. Kay ang gel soft site sa Mati is 4 na ba? Yun, no? 4. Nasa nagkaday-day ang barangay. So, og asa mo mas prefer og dool, dito na lang mo. Then, mas okay og ma-enjoy lang nato ang gel soft nga dula is kay pang pamilya man gyud siya, pang barkada. Then malingaw gyud ta, maka exercise gyud kay pagkahuman pamaulan gyud ta kana mga first timer. Ang gel soft community na akreditar na sab isip usa ka sports organization sa Mati Sports Council kaniadtong Oktubre 2023. Sa kinatibuk-an, ang Mati City Gel Soft Community nagapromotar sa safe and fun environment sa pagdula sa gel blaster. Dili ikalimod nga sayon lang ang proseso sa pagkuha o pagpalit ni ini nga pwedeng madulaan sa kabataan o katigulangan apan ginahangyo sa grupo ang strong parental supervision alang ngadto sa mga bata nga gusto magdula gamit ang gel blaster. Kini si Peter Jan Buencamino para sa Ang Mati Karon. Naigo sa malaparong pagbaha ang dakbayan sa Mati human sa pipila ka adlaw nga pag-ulan sa tibok bahin sa Davao Region. Miabot sa 402 ka pamilya o 1,534 ka individual ang namakwit gikan sa ilang mga panimalay padulong sa mga evacuation centers aron masigurong luwas ang ilang kahimtang. Gawas sa pagbaha, dunasab na talang mga landslide sa kadalanan ingon man sa kabukiran. Ang mga bakwit temporaryong nagpuyo sa managlahing mga evacuation centers sa mga apektadong barangay. Gi-activate sab ang Mati Cultural Center isip evacuation center sa mga apektado ng mga matinyan sa pagbaha sa may poblasyon area. Ang mga apektadong barangay mao ang mga mosunod. Pipilasab ka mga creeks ang mi-overflow sama sa Bilawan, Kamansi ug Matiaw Creeks. Nagtinabangay na ang mga personahe sa Mati CDRRMO, kauban ng mga personahe sa BFP, Coast Guard, PNP ug Philippine Army. Samtang naghatag sab ang CSWDO og mga food packs alang sa mga evacuees. Aduna sab gipalit ng mga beddings, banig, tambal, habol ug uban pang mga panginanghanglanon para sa mga evacuees. Samtang dakong pagdahili sa yuta ang nahitabo sa Maybadas ingon man sa dalan padulong Tarragona, Huwebes. Sa adlong Biyernes, Enero 19, padayon ng mga rescue operations sa CDRRMO sa mga nabahaan ug mga natrap na mga Matinyans tungod sa baha ug landslides. Samtang padayon usab ang clearing operation sa mga naigo sa landslide ilabi na sa mga national highways aron makaagi na ang mga sakyanan. Kini si Jasmine Tia para sa Ang Mati Karon. Ania ang atong dengue updates ug orden dehikotibo. Apil na ang mga aktibidades sa atong halangdong Mayor Michelle Nakpilrabat karong semanaha. Ug mao kana ang atong mga pinakaulahing balita gikan sa City of Mati, LGU. Ako si Josh Eric Jalgis.
Uban ni kami sunod siman ang matag Sabado diri lang sa Ang Mati. Karon, atong kanunay hinumduman nga magmakusganon, magmatinabangon ug magmahigugmaon matag adlaw.